Diaz. Siya po ay 15 years ang nagtuturo sa Lubang Pangako Elementary School. Parehas lang yung kuya, doon lang naman yun. Yun po, Kuya Roy. Ayun po, okay, thank you. Thank you, Brother Carlos. Ayan, so, magandang gabi sa inyo lahat. No? Malaking karangalan na makapag-mahali sa mga magaganda at gwapo at matatalinong singles sa gaya ninyo. Ano? Parang parang may ayaw pumayag doon sa gilid ha. Okay. At salamat din sa Panginoon. No? Na magagamit na tayo ngayong gabi bilang mensahero ng kanyang salita. Ano? Okay? Sige. Sis Carla, palakas pa na itong mic ko para medyo lumamaos na ako sa pagtuturo sa school. So dapat medyo malakas to para hindi na ako sisigaw. Ayan. So ang ating topic for tonight is the truth about God. No? The truth about God. Tanongin ko muna kayo. May first timers ba dito? Ayan, kinabahan siya. Hindi ko malalim. Ano pangalan mo, sis? Rosel. Pero Kristiyano na, no? Okay, so lahat Kristiyano na tayo dito, tama? So ibig sabihin, tayong lahat ay mananampalataya sa Diyos. So ano magiging objective ng ating discussion ngayon? Na magkaroon tayo ng tamang response doon sa mga tao, no, na hindi naniniwala o may pag-aalinlangan sa Diyos. So habang dinidiscuss natin to, matututunan natin, ulit na kayo, medyo may brief ako. Okay, matututunan natin yung mga bagay na ito. No? Okay, so pwede pray muna tayo sa ulit. No? Let's pray. Sige. Yes, Lord, salamat Panginoon sa pagkakataon na mapag-aralan ng salita. Lord God, reveal your truth in us, Panginoon. Lord, ipakita mo sa amin yung pagka-Diyos mo, Panginoon. At Lord, sa discussion namin ito, mas makilala ka namin, Lord God. And Lord, papasalamat kami kung sometimes, kasi may pagkakataon kami, Panginoon, na makalapit sa iyo, kahit sometimes, Lord, may mga pag-aalinlangan kami, Panginoon, sa iyo, Lord God. And Lord, i-reveal mo sa amin yung pagka-Diyos mo, Panginoon. Lord, i-open yung heart namin, yung mga isipan namin, Lord, hindi ko alam kung ano yung kabagabagan, Panginoon, na meron ng mga kapatid kong ito, Panginoon, pero dalangin ko na sa sandaling ito, bukas sa kanilang isipan at ang kanilang puso, Panginoon. Pumasok ang iyong salita, Panginoon, na kung naman yung matututunan namin, Lord God, ay magiging kapakinabangan, Lord God, sa mga makakausap namin na nagsisik, Panginoon, ng Panginoon na totoong Panginoon. Lord God. Maraming salamat po, and Lord, guide me, Lord God, bilang yung mensahero sa gabing ito, Lord God. Lord, apart from yung ikando natin, Panginoon. Override yung preparation, Panginoon. Pinaghanda ito. Pero Lord God, kayo ang mangusap, Panginoon. Kayo ang magsalita sa mga tao. Maraming salamat po. Lahat ng kapurihan at pasasalamat ay sa lamang. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. Ayan. Okay. Yun. Mas maganda to. Okay. Questions. Mamaya may para bago magsimula si Kuya Ron, sorry po Kuya Ron, na-interrupt po. Magbibigay po kami ng mga pieces of paper. As you listen to Kuya Ron, wala tayong breakout, magkakaroon tayo ng question and answer portion. Okay ba yan? So, listen carefully kay Kuya Ron. Thank you, Kuya Ron. Okay, mamaya may exam tayo. Okay, parang nasa classroom lang, ano? Okay, ayan. So, hindi naman mahirap yung exam kasi kayo magbibigay ng tanong. Hindi magbibigay ng exam. Ngayon, tanongin ko yung mga kapatid, ano? Pakibasa ka natin sabay-sabay, medyo may brace kasi ako eh. Okay, go. Do people believe in God more today than 10 years ago or less? Why do you think so? Sige, isipin nyo nga. Sa tingin nyo, mas naniniwala ba yung mga tao ngayon? No? Kumpara doon sa nakalipas sa 10 taon, siguro bata pa kayo yan. No? Tanungin nyo na lang sarili ninyo. Siguro, taas na lang ng kamay. Sa inyo, no? Yung mas lumalim yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. Sige nga. Isa lang, si Brother Brian lang. Si Kyle, okay? Nasa lang kayo. Okay, pare-parehas. Ayan, praise God. No? Kasi kaya ko na itanong yan, kasi nung 60s and 70s, year 1960s and 1970s, yan yung naging problema, no, ng mga tao. Nagkaroon sila ng pag-aalinlangan na may Diyos. No, at ako natutuwa kasi may mga kabataan gaya ninyo na nagtaas na kamay, na nasasabi nila na lumalalim sila pagdating sa
Panginoon. No? At isa sa mga banda na sikat noon, no, ay yung Beatles. Pamilyar kayo sa Beatles? Di ba? At isa doon sa mga miyembro nito ay si John Lennon ay nakasulat ng isang kanta na pinamagatang Imagine. No? Pero hindi ako kakanta. Ito yung lyrics niya. Kung alam niyo kantahin, pwede nyo kantahin. Ito yung lyrics na nakalagay dito. Hindi ako kakanta. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. They can say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope one day you'll join us, and the world will leave us one. Sige, malapang. Ayusin ko, kakante. Pero, tingnan nyo ha, kung minsan sinasabayan natin itong kanta na to, kung minsan sa video kayo pa kinakanta pa natin, pero hindi natin alam yung ibig sabihin ng kantang to na sinulat ni John Lennon. At ang sinasabi niya rito sa kantang to, sometimes religion is the problem. Sinasabi niya sa kantang to, religion is the problem. Kasi isang religion, sasabihin niya, tama yung religion namin. Sasabihin naman ng kabila, tama yung religion namin. Yan yung sinasabi niya dito. Kaya tingnan niyo, sabi niya, kung huwag na lang natin isipin yung langit, huwag na lang natin isipin yung impyerno, parang mas okay pa na mabuhay na lang tayo araw-araw. Yun yung sinasabi niya rito. Ito matindi. Parang gusto niya pang gamitin yung kanyang influensya. That time, ano ba yung sikat na mga ano ngayon? K-pop ngayon, yung sikat na yun, no? Nung time na yun, parang sila yung pinakasikat nung time na yun. Sila yun, kasi medyo ngayon, pag sinabi leaders, medyo hindi na natin maramdaman yung masikatan nila. Pero that time, sikat na sikat sila. At tinan mo ha, parang balak niya pang gamitin yung kanyang influence. Sabi niya, I hope one day you join us and the world will leave us one. Yan yung truth sa kanya. Nainisip niya, pag walang Diyos, mas okay na yung buhay eh. Pero alam niyo ba, sa kasaysayan, mas mahirap pag ang tao ay walang Diyos. No? Bigyan ko kayo ng example. Sa China, sino yung leader na naiisip nyo na nung time niya ay maraming namatay? Yan, Mao Zedong, si Mao Zedong. No? Sabi dito, most policies were responsible for vast numbers of deaths, with estimates ranging from 40 to 80 million victims due to starvation, persecution, prison labor, and mass execution. And his government was described as totalitarian. Ano yung sabihin ng totalitarian? Atheism. Absolute leadership. Kung ano sinabi niya, yun ang masusunod. At that time in China, bawal silang sumamba sa mga Diyos. Ang hirap, di ba? Kung paniniwalaan ang sinabi ni John Lennon, mas matindi pala pag walang Diyos ang tao, at mas matindi kung walang Diyos ang leader. Ngayon, nangyayari dito sa Germany. Kilala niyo, di ba, yung pumatay ng maraming Hudyo? Sino yun? Yan. Approximately 11 million civilians were murdered during the Holocaust. At ang kalahati niyan, halos 6 million ay mga Hudyo. Di ba, isipin mo, kung walang Diyos, wala tayong moral standard. Kaya ang tao makakagawa ng mga ganyan, kasuklam-suklam na bagay, grabe mga bagay, pag wala tayong Diyos. No? Yan ang katindi pag walang Diyos. Kaya yung sinasabi kanina ni John Lennon, medyo delikado pag walang Diyos. No? Now, etong mga naniniwala ako na yung mga tao na to, hindi kagad sila pinanganak. No? Na sila ay hindi naniniwala sa Diyos. Mamaya tatanungin natin banda rito ha, kasi medyo parang ano rito eh, robot. Maingay. Okay. Tatanungin natin mamaya rito ha. Okay. Ayan. Naniniwala ako na itong mga to, hindi pinanganak to na atheist na agad sila, na hindi naniniwala sa Diyos. So, for example, itong si Adolf Hitler, sino naka-influensya sa kanya? Una-una, si Friedrich Nietzsche. Ang sabi nito, will to power. Kaya ang paniwala ni Adolf Hitler, basta kami yung pinaka-mataas na klase ng langit. At kung sino yung pinaka-makapangyarihan, yun yung mananalo. Di ba?
Yung sinabi niya, isa pang nakapagano sa kanya, si Benito Mussolini. Anong bansa si Benito Mussolini? Italy. Siya yung Prime Minister ng Italy. At totalitarian form of government din, yung kanyang nakuha o yung influence sa kanya, ni Benito Mussolini. No? At sinasabi dito, na sa panahon natin ngayon, pwedeng may mga bagay din, o may mga tao din na pwede makapag-influensya sa atin. No? And tayo sa Christian, hindi dapat tayo ma-influensya ng mga ganitong bagay. Dapat tayo ang nag-i-influence. No? Nung nire-research ko to, yung topic tungkol dito, sabi sa NSO, 40,000 daw ng 2020 plus, 40,000 plus, ang hindi naniniwala sa Diyos. Yun yung na-census lang. 2020. Isipin mo yung na-census lang yun, hindi naniniwala sa Diyos. Eh yung hindi pa na-census, gano'n kaya karami yung tao na yun na pwedeng i-share nila yung pananampalataya nila pagdating sa walang Diyos. Kasi ang yung kanilang ilusan, religion nila, kasi yung kanilang pinaniniwalaan. At lalo ngayon, grabe na yung information sa wifi pa lang, sa internet pa lang, ang dahil mo na makukuha ng informasyon. No? And marahil sa mga tao ito na hindi naniniwala sa Diyos, may mga naka-influensya din sa kanila. And masasabi siguro nila, dahil sa influensya sa kanila, sasabihin siguro nila, uso maging atheist o agnostic. Brother Rod, ano ibig sabihin ng atheist? Pag ang tanong ay, does God exist? At ang sagot mo ay yes, ang tawag doon ay theism. Ikaw ay naniniwala sa Diyos. Pag ang tanong ay, does God exist? At ang sagot mo ay no, ang tawag dyan ay atheism. No? Ano naman, brother, yung agnostic? Yung agnostic is from the ancient Greek. No? Na ang ibig sabihin without, and gnosis, na ibig sabihin ay knowledge. So pag pinagsama mo yung gnosis, agnostic ang kakalabasan without knowledge. Ang sagot, pag sinagot nila, ang tanong ay, does God exist? At ang sagot ay, I don't know, yun yung mga agnostic. No? Yun yung agnostic. Now, nung nire-research ko yung tungkol dito, sa topic ko na to, ang dami ko nabasa na binabaluktot nila yung katotohanan tungkol sa Diyos. At kagaya din na itong nandito, isusunod natin slide, yung French philosopher, si Voltaire once said, 100 years from my death, the Bible will be a museum piece. 100 years after his death, the French Bible Society set up its headquarters in Voltaire's old home in Paris. Tingnan ninyo kung gaano napakilala ang Panginoon. Ano sabi niya? Sabi ni Voltaire, pagkapatay ko, pagkalipas ng 100 taon, yung Bible ay isa na lamang piece sa loob ng museum. Pero after 100 years, anong ginawa ng Panginoon? Doon pa mismo sa bahay niya, ipinapakalat yung Bible. Ganun magpakilala ang Diyos. Naalala ko tuloy, nung panahon na sa Bible, ang Panginoong Jesus ay nabuhay na muli. Tapos napakita doon sa kanyang mga apostol at sa mga naniniwala sa kanya. At umakit siya sa langit. Itong mga apostol, patuloy pa rin sila nagtitipon-tipon. At nilapit sa Sanhedrin, samahan ng Pariseo at mga Saduceo yan, mga leader ng church. Sabi sa kanila, pinapakilala nila na si Jesus ay Diyos na nabuhay na muli. Pwede natin sila ulihin. Ano sabi ni Gamaliel? That time si Gamaliel, yung Gamaliel na yan, parang professor ng UP yan. Si Kyle pala, taga-UP. Okay, okay. Ibig sabihin, magaling itong tao na to. Ano sabi niya? Marami lang nabuhay na leader at namatay na may taga-sunod sila, nagtitipon, pero after ilang taon na wala. Sabi niya, ngayon kung totoo lang Jesus na yan, magpapatuloy yan. Pero kung hindi naman, kung hindi sa totoong Diyos, hindi yan magpapatuloy. At pansinin nyo ngayon, mula Israel, sa mga Hudyo, hanggang dito sa panahon natin na tayong mga Hintil. Pag sinabing Hintil, hindi Hudyo, hindi galing Israel. Hanggang ngayon, dito sa atin, tayo nakakilala sa Diyos. Ganun kumilos ang Panginoon. No? Now, ano ba yung mga common objections pagdating sa Panginoon? Ano ba yung objections sa Tagalog? Ano ba yung mga karaniwang pagtutol? No? Ano yung karaniwang pagtutol? No? Sabi, injection na. Okay. Okay. Ayan. Ano ba yung karaniwang pagtutol pagdating sa Panginoon? Una, sabi yung science daw. Yan. Yeah.
Mas mabilis yung clicker kaysa sa utak ko. Okay. Sabi rito, science has disproven God and religion. Naniniwala ka rin. Na yung science daw ay pinatutunayan na walang Diyos. Pero kung babasahin mo yung mga scientists na hindi naniniwala dati at pinag-aralan nila kung gaano ka-complex, di ba? Yung mundo natin, sasabi nila, hindi aksidente yung lahat. O kagaya nito ni Dr. Anthony Flew. Sabi niya, there were two factors in particular that were decisive. One was my growing empathy with the insight of Einstein and other noted scientists that there had to be an intelligence behind the integrated complexity of the physical universe. The second was my own insight that the integrated complexity of life itself, which is far more complex than the physical universe, can only be explained in terms of an intelligent source. Hindi na mabanggit na yung Panginoon yun, yung intelligent source na yun. I believe that the origin of life and the production simply cannot be explained from a biological standpoint despite numerous efforts to do so. Parang sinasabi niya rito, hindi talaga aksidente yung mga bagay-bagay sa mundo. Sinasabi niya, di ba, napakadetalyado kahit yung katawan natin napakadetalyado eh. Sinasabi niya sa atin, meron talagang intelligent designer ng lahat ng bagay. At nung una, matindi to na tumutuloy sa pagdating sa faith, pagdating sa Panginoon. Pero nung 80s na siya, nagbago, kaya na nagulat yung mga 80s community. Yung 80s community nagulat sa kanya kasi isa siya sa mga leader nila eh. Isa siya talaga sa mga susulat ng libro na pinatutunayan na hindi totoo ang Diyos. Pero dahil sa mga evidence na nakita niya, ito na yung sinulat ng libro. Sabi rito, there is a God. How the world was notorious atheist changed his mind. The discovery of the divine has been a pilgrimage of reason and not faith. Anthony Flew. It speaks very well of Professor Flew honesty. After all these years of opposing the idea of creator, he reverses his opposition on the basis of the evidence. Grabe, no? Dati sa nung tumutuligsak ngayon dahil sa mga evidences na nakita niya. Sabi niya, hindi ako nanampalataya. Hindi ko nakilala yung Diyos dahil ako nanampalataya. Nakilala ko siya dahil sa maraming reason na yung mga evidences na nakita niya. Why? Bigyan ko ng halimbawa, marahil nakita niya, isa doon, yung hangin. Isipin mo yung hangin sa mundo, ha? Yung hangin sa mundo, tutok na lang tayo sa may oxygen kasi ito kailangan natin. Pag tumaas yung oxygen, nabasa ko, sabi ron, mas madali daw tayo tatanda. Pangalawa, mas maraming apoy pagkasunog. Pansinin mo, pag nagsindi ka sa posporo, nilagay mo sa bote, ano nangyari? Namamatay. Why? Kasi walang oxygen sa loob. Pag tumaas yung oxygen na yan, mas maraming sunog. E pangatlo, it is impossible na mabuhay tayo. Why? Kasi sa sobrang oxygen din, malalason tayo. Kaya kung hindi mo kailangan ng oxygen, hindi ka basta-basta pwedeng saksa ka lang ng oxygen. Isipin mo, ha? Isipin mo, kung walang nag-design yan, bakit sakto-sakto yung percentage? No, isa pa. Alam niyo yung DNA? Isinarayan nito sa digital computer calculation. Ito yung lumabas, di ko na nga mabasa eh. Yung DNA yung galing sa magulang natin na lalaki at galing sa magulang nating babae. Now, ano ba yung DNA na yan? Yan yung nagkakarga ng information kung straight ba buhok mo, kulot ka ba, maputi ka ba, kayumanggi ka ba, maitim ka ba. Yung mata mo ba singkit, malaki ba yung mata mo, makapal ba yung kilay mo, makapal ba yung mukha mo, mukhang detection ba? Okay. Andyan lang yung information na yun. Yeah? Okay. Andyan yun. Isipin mo ha, hindi nga natin makita yun eh. Powerful microscope na makakita nun, pero ganyan katindi yung laman. Kaya sinabi ni Anthony Flew, Dr. Anthony Flew, meron talagang designer eh. Bigyan kayo ng halimbawa. Siguro dinidiscuss nyo din, di ba? Sabi niya, biological standpoint. Di ba? Parang siguro, bigyan kayo ng papabawi natin. Ano ba nauna? Paano po itlog? Di ba, tinan mo ha? Yan yung mga bagay na kahit na simpleng bagay, hindi natin may paliwanag. Pinasisimple ko lang para mas madali natin no? Hindi natin maaraw sa isipan natin. At yan yung sinasabi ni Anthony Flew. Hindi talaga may paliwanag yung mga bagay-bagay na to. No? Bakit? Nakasulat din sa Psalms yan. Ano sabi sa Psalms? The heavens are telling of God, of the glory of God, and the expanse is clearing the works of His hands.
yung nilikha ng Diyos, yun mismo yung magpapahayag ng kanyang kapangyarihan at kapurihan. Ngayon, kanina nandito tayo sa loob ng mundo, di ba? Labas tayo sa solar system. Pansinin niyo yung solar system. Di ba? Meron lang talaga silang linya na sinusundan. Kaya mas nakakapagtaka pa na maniwala dun sa Big Bang Theory na galing daw ito sa pagsabog ng lahat. Ako pag pagsabog, iba yung naiisip ko, na-imagine ko eh. No? Ito ako minsan nag-iisip din ako eh. Ako pinag-aaralan ko, sabi ko, totoo talaga may Diyos. Yung Payatas, nasa Quezon City. Yung Quezon City, nasa NCR. Yung NCR, nasa Luzon. Yung Luzon, nasa Pilipinas. Yung Pilipinas, nasa Asia. At yung Asia ay nasa Earth. Yung Earth ay nasa solar system at yung solar system ay nasa Milky Way. After nun, ano nakasunod? After nun, ano nakasunod? After nun, kung sasakot niya yun, ano nakasunod? Hindi natin maisip. Ganon ka makapangyarihan ng Diyos sa sinasamba natin. Ganon makapangyarihan yung Diyos sa lumikha ng lahat ng bagay. No? Ganon katindi. Kaya ako pinag-aaralan ko, sabi ko, grabe talaga. Isa pa. Sige, tanongin ko nga kayo. Pang-ilan pwesto ang Earth dyan? Pang-ilan? Parang may dulo. Parang tatanong Pang-ilan? Pangatlo. Bakit? Kasi tama lang yung distansya niya sa araw. Kasi pansinin mo, kung mali yung napaglagay ng Earth dyan, life will be impossible. Ganun katindi ako. Ganun kagaling designer natin. Ganun kagaling. Katalino yung nag-design ng ating mundo. No? Sabi rito sa Romans 4:6, the creation of the world, His invisible attributes, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood through what has been made, so they are without excuse. Pag ikaw nag-iisip ka, masasabi mo talaga may Diyos. Dito pa lang sa nakita mo, alam mo, bumiyahe kami ng Leyte. Mula dito sa Quezon City, hanggang Leyte, dinride ko. Nadaanan kay Laguna, nadaanan kay Cavite, Batangas, Quezon, Bicol, Sama, hanggang Leyte. Nakita ko kung gaano maganda yung likha ng Panginoon. Nakita ko yung mga kagubatan, kabundukan, yung karagatan. Alam mo kung sinasabi ko na naman nagmamaneho ko? Hindi ko nga naramdaman yung pagod eh. 1.5 days kami nag-drive. Ako nag-drive. Hindi ako natulog. Siguro natulog lang ako sa barko kasi Moro. 1 hour. Pero habang nakikita ko yung dinadaanan ko, iba yung makikita ko kasi dito sa Metro Manila, di ba? Doon, iba. Alam mo kung masasabi ko na lang? Grabe Lord, iba yung kapangyarihan mo. Grabe ka mag-isip. Italiano. Ang ganda. Yun yung sabi ko. No? What else? Ano pa ba yung objection na ano yung pagtutol nila? So, science, X. Next. Religion is the cause of our problems, not the solution. Kanina, doon sa example natin kanina kay John Lennon, so masasabi natin mas magandang merong Diyos. Talaga, tingnan mo kung tayo lang bilang tao, at gagawa ka ng mali, anong nararamdaman mo? May conviction. Kasi may moral standard ka. Hawak mo yung absolute truth. No? Pero pagka walang Diyos, naku po. Kagaya kanina, Mao Zedong at Hitler, malamang magkaroon kayo ng bagong ganun pag walang Diyos na sinasamba. And next, Christians are judgmental and intolerant. Totoo ba ito? Christians are judgmental. Totoo ba ito? Mapamos ka daw? Yeah? Ano ibig sabihin ng intolerant? You are not accepting the faith and views of other people. No? Pero naniniwala ako, sa totoong Christian, na isinasabuhay ang salita ng Diyos, hindi ito totoo. Bakit? Ano sabi ni Pablo? Sa mga Hudyo, ako ay naging Hudyo. Diba? Para sila rin ay mahaligtas, madala ko kay Kristo. Sa mga under the law, sa mga napapasailalim sa batas, ako rin ay napapasailalim sa batas. Pag matindi ako, napapasailalim sa batas. Para sila din ay mawin ko para kay Kristo. Sa mga mahina, ako ay naging mahina. Para sila din ay madala ko kay Kristo. Sa lahat ng pagkakataon, nag-adjust si Pablo. Sa lahat ng possible means, para daw madala sa Panginoon. Ako ganun ang pagtingin ko sa Kristiyano. Kaya ito, para sa akin, X ito. No? Kung ito toong Kristiyano pa,
No? Na sinasabuhay yung salita ng Diyos. Next, ito yung pinakamahirap balikin. Bakit? Truth is relative. What is true for you is true for you, but not for me. Ito, may mga na-encounter na ako ganitong tao eh. Yung alam mo nang mali siya, pero para sa kanya tama pa rin yun. Basta ako, ito yung sa akin, ito yung akin. Ngayon, kung ano yung tama sa'yo, yun lang yung sa'yo. At pag gano'n yung ating pag-iisip bilang tao, para tayong gumagawa ng sarili nating mundo, kanya-kanyang mundo. Mundo mo yan, mundo ko to, huwag tayong pakialamanan. Now, pag may mga ganyan tayo nakakausap na tao, paano yung tamang response? Binigyan tayo ng dalawa. Yung relativistic bag at yung Pascal's wager. Now, ano itong relativistic bag na to? Halimbawa, ito ay mundo. No? At syempre, lahat na nandyan ay pinit. Pag sinabi natin pinit, may katapusan, may hangganan. Na halimbawa, ito si Cayman, ang truth sa kanya, o katotohanan sa kanya, ay kumuha ng pagkain at ipagtanggol yung kanyang pamilya sa danger. Ito namang isa, businessman, marahil, edukado ito, no? Nakapag-aral. Ang truth sa kanya, ang mundo ay material. Basta ako, abutin ko yung gusto ko, mag-iipon ako ng marami, abutin ko yung goal ko, papayaman ako. Yun yung truth sa kanya. Ito namang isa, Zen-Buddhism, no? Sa kanya naman sabi niya, oneness with nature. Oneness with the world. Pero iba rin kay Genghis Khan. Kasi kay Genghis Khan, kagaya ni Hitler, will to power siya eh. Basta ako, kung kaya kitang sakupin, sasakupin kita. No? Pero itong isa naman na to, serve is life. Bahala kayo niya. No? Tanongin ko kayo, sino tama sa kanila? Serve. Di ba? Lahat sa kanila, may truth sa kanila eh. Now, kung ganyan yung ating sistema sa mundo, naku, napakahirap mabuhay sa mundo kasi bawat isa may kanya-kanyang truth. May kanya-kanyang truth. At ganyan din sa ating pananampalataya. May kanya-kanya tayong paniniwala. May kanya-kanya tayong, pinaniniwalaan. Now, saan natin kukunin yung absolute truth, yung ganap na katotohanan? Dapat yung hindi kasali dito, hindi sakop ng time and space. No? Yung may vantage point. No? Andyan papasok yung Panginoon. Now, paano nyo na-reveal sa atin yung truth? Sa dalawang bagay. Una, sa Bible. Diba? Kayo, diba? Dati, ako, ito sa akin na lang. Dati, yung katotohanan sa akin, sabi ko dati, pag nagsimba ako, mababawasan yung aking kasalanan. Pag gumawa ako ng mabuti, plus 10 ako sa langit, mapupunta ako sa langit. Yan yung katotohanan sa akin. Pero nung nagpasakop ako sa sinasabi ng Biblia, saan pala nagagaling ating kaligtasan? Kay Jesus. At grasya yun ng Panginoon. Kahit may nakasalit kayo. At yun yung grasya ng Panginoon. Di ba nababago? Di ba? At ito matindi. Para mas may pakita nyo pa yung tamang daan, way, at yung katotohanan, God becomes man. Kasi yun yung God na yun. Jesus Christ. Bakit ang sabi niya? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except me. No? So ito pwede natin tigbahagi sa kanila. No? Doon sa mga nagkakaroon ng alilangan sa Diyos. Now, tapos na tayo sa relativistic bag, punta naman tayo sa Pascal wager. Now, ito si Pascal, marahil kilala niyo to na si Blaise Pascal, no, magaling na mathematician to, at the age of 16, nakagawa na natin siya ng mathematical solution. Ako 16 ako, ano ba ginagawa ko nun? Naglalaro yata ako Super Mario. Okay, Super Mario. Ayan. Pero siya nakagawa na siya. At ito, nakilala din si Pascal sa probability. Anong probability na magiging girlfriend mo siya? O boyfriend ko siya? Okay, parang nagmumiti sila. Okay, ayan. Ito naman, sinasabi nito ni Pascal, pag ikaw ay naniwala sa Diyos, no? Pag naniwala ka sa Diyos, magkakaroon ka ng, if God exists, kung totoo may Diyos, yan, sabi na rito, better quality of life. At may eternal rewards. Ngayon, pag hindi ka naman naniwala sa Diyos, at may Diyos, sabi rito,
poorer quality of life, at ang resulta, eternal punishment. Ano ibig sabihin nun? Kapag naniwala ka sa Diyos at may Diyos, okay yun. Pero pag hindi ka naniwala at may Diyos talaga, talo ka. So ano ibig sabihin nun? Mas magandang maniwala na lang tayo. Yan yung sinasabi ni Blaise Pascal. Kasi wala kang talo. Now, tanongin kayo, do believers in God actually experience a better quality of life? Nung tayo ba ay naging Kristiyano, nagkaroon ba tayo ng better quality of life? Sino rito? Nakakilala sa Diyos. Ayan. Ngayon meron tayong mga pagbabasihan. Unang purpose in life. Nung nakakilala ka pa sa Diyos, nagkaroon ba ng saysay buhay mo? Ako dati, akala ko mag-artista lang talaga ako. Okay. Yung pala darating pala yung punto, hindi pala lahat na may itsura ay artista. Di ba preacher? Okay. Diyan ko lang, nakatawa ko lang kayo. Totoo. No, mas, di ba sabi ko sa isang patalastas na kape, para saan ka bumaba? Di ba? Ngayon, dahil sa nakakilala ka sa Diyos, no, sasabihin mo, grabe pala, kailangan palang gawin yung purpose ko sa buhay. Yun yung nagbibigay sa'yo. No, bakit? Sabi sa Bible, for you formed me my inward parts, you wove me in my mother's womb. I will give thanks to you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, and my soul knows it very well. You have a purpose. Purpose ka. Iligyan ka talaga ng Diyos, hindi ka aksidente. Diba? Yung iba, mukha lang. Tapos yun. Okay, joke lang. Okay. Lahat kayo, lahat tayo, alam ng Panginoon. Kilala tayo ng Panginoon bago pala tayo pinaka. And you have a purpose. Like ko nga sinasabi ko like ko sinasabi, your career is what you paid for, but your calling is what you made for. Ako naniniwala ako na pag-aralan mo yung isang bagay, makukuha mo siya. Pag-aralan mo, makukuha mo eh. So maging doktor, magkatang ka maging doktor. Diba? Yung career mo, ikaw nagdi-design yan. Pero yung calling mo siya nag-design. Yung Lord. At sa akin, ganoon din eh. Hindi ko na makalain na tatayo din ako dito. Dati lang, si Kuya Rod, dating rude. Okay? Sobrang rude. Okay? At hindi ko akalain na mapapunta rin ako dito. And, ito alam mo kung isipin ko lang, mag-aaksan ako ng oras sa inyo eh. Pag-aaralan ko yan, magsusunog ako ng kilay niya. Buti nila, asawa ko kinahahit. Diba? Kung isipin ko lang walang kwenta ko sa akin. Ito, dapat nasa bahay ako. Higa ako, tunalod akong basketball. Patay pa may purpose. At ngayon, sobrang saya ng puso ko. Kung sa every chance, na mag-aanap ng Panginoon para sa inyo. Ito sasabihin ko sa inyo, you have to find your purpose. Find your purpose. Sa paglapit lagi natin sa Panginoon, makikita mo. And obedient lang tayo. Huwag mong gawin yung isang bagay kasi gusto mo lang gawin. O nandito lang yung mga kabarkada mo. Or, siyempre, nakikita ka dito, baka gusto mo lang gawin yun. Pero gamitin mo yung buhay mo na to give glory to God. Yung purpose mo, operate to the world. No? Isa pa, di ba lahat kayo nag-serve sa ministry? Para sa akin, yung ministry is the way na mag-serve sa Panginoon. Yung way na mag-serve ka sa Panginoon to serving other people. Kaya ako nandito ngayon. Kasi gusto ko mag-gamit ng Panginoon para sa iyo. Amen? At ganoon din yung gawin. Ganoon din yung isang-isip nyo na hindi ko na gagawin ito kasi performance. Magpe-perform lang ako. Sikat ako. Nag-perform ako. No? Gawin mo ito para sa Panginoon. Amen? Next. For we are His workmanship created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we walk in them. Alam ng Diyos. No? Nakaplano ko sa Diyos. Nakaplano ko sa Diyos. No? Yan. Next, peace. Ito. Kung nagkaroon tayo ng Diyos, mas nagkaroon tayo ng kapayapaan. No? Doon sa mga, ako ilang beses na nakapunta sa namatayan na Kristiyano, iba yung nakita ko sa kanila kaysa doon sa walang Diyos. Nakapunta na ako doon sa mga walang Diyos, iba.
meron silang worry, meron silang takot, meron silang, basta makikita mo sa mukha. Pero doon sa mga namatay na Kristiyano, makikita mo yung peace. Bagamat malungkot sila, pero alam nila yung destination ng pamilya nila. Kapamilya nila na wala. No? Ano pa? May peace ka kasi alam mo na lahat na nangyayari sa buhay mo, kailan ng Panginoon. Diba? Ano sabi sa Bible? Medyo, sabi ron, cash your, alam mo yung Brother Carlos? Yun, yung verse na yun. Diba? Ano yun? Ano yun? Ay, sis. Kanta yun eh. Si Brother Brian na lang. Kasi ako nabubulol ako eh. Wala yung mga basics ko nito. Parang do cast all your burdens upon me. All heavily laden. Tingnan yung makoni. Totoo, di ba? Yung sinasabi yung peace pag may Panginoon ka. No? And next, ibang happiness ang meron pag may Diyos. Ibang happiness pag may Diyos. Magkakaroon ka ng mga totoong kasama sa buhay na may care sa'yo. Di ba pag nagpe-fellowship nga kayo, usapan ninyo, talaga usapan na natin ito, 1 hour lang. Yan. Ay sa mga kabigong namin, mga kapatid namin sa TikTok, nakaka-relate sila. Ayan, very supportive sila, yung mga kabigong namin. Mga kapatid sa kami, mga baka natin. Totoo to. Di ba ang happiness? Di ba yung happiness mo eh? Yung parang pag magkakasama kayo, ayaw nyo na mag-iwalay. Yung ngitihan pala, alam nyo na eh. Kasi parehas kayo ng voltage, 220 volts, hindi 110. Di ba? Minsan nagchat, uy, usapan to ha, 1 hour lang tayo mag-fellowship. Maaga tayo uwi, ha? Talagang maaga na kasi alauna na, at alas 2 na. Nakaka-relate kayo. Di ba? Totoo yun, ibang happiness pag may Diyos ka. Iba. No? Hindi ko lang may explain itong happiness na nararamdaman mo eh. Pero sure ako na nararamdaman din yan. Next. Ito, sinasabi din na may happiness. Bakit? Kasi alam mo mayroon kang hangganan sa mga dapat mong gawin. May law. May law. Ito yung sinasabi niya rito. Parang sa, ito bigyan ko ng example, basketball. Kaya mo niya i-enjoy maglaro ng basketball, lalo sa mga lalaki, kasi mayroong rules. Isipin mo kung walang rules, magsusot ako ng bola, tapos bilang susuntukin, foul! Walang foul! Kasi walang rules eh. Ganoon din sa buhay, sinasabi dito ni John Paul Sartre. No? Na na-enjoy natin kasi may lawgiver. Na may eternal reward pagdating ng araw. Yan na-enjoy natin yung buhay. Yun yung tinitingnan natin someday. Di ba? Na yung sasabihin sa atin ng Panginoon, good. Well done, good and faithful servant. Welcome to the joy of your master. Yun yung tinitingnan natin someday. Isipin mo kung walang mga rules dito sa mundo, at walang life after death, naku po, walang kwenta itong ginagawa natin. Di ba? Ano sinasabi pa? Help in times of crisis. Yan, pag may Diyos ka, at may kasama ka, may kapelosip ka, may mga kapatiran ka, kaya kung wala ka man D-group, sumali ka sa D-group, sasabihin mo sa'yo. No? Diyan mo makikita. Ito, help in times of crisis. Next, uy, ang laki naman ng better relationship. Bakit ang laki-laki naman yan? Okay. Pag may Diyos daw, may better relationship. Bakit? Ano sabi sa pag-aaral? Sabi sa pag-aaral, there is additional empirical evidence regarding the importance of the addict religious activities for romantic relationships. Individuals who attend religious services together are correlated with lower divorce rates and higher marital commitment. Further, couples that pray together frequently report higher levels of relationship satisfaction and happiness than couples who do not pray together. Couples that pray together. Okay, amen. Okay, ito, mas nakaka-relate talaga ako dyan. Ako mas matanda ako sa inyo at mas na-experience ko na may asawa. Ako nag-asawa kami ng asawa ko, hindi ako Kristiyano. At nagpapasalamat ako nakapangasawa ko ng Kristiyano. Kasi kung ito hindi ako Kristiyano hindi ko sinasabi na gayahin nyo. Okay lang pala mag-asawa ng hindi Kristiyano eh. Huwag nyo gayahin kasi hindi nyo alam yung pinagdaanan ng ating isil nyo. At kung ikukwento niya sa inyo, naku po, malalaman nyo kung gano'ng ka-road si Kuya Rod. Lahat ng mission na subukan ko na pero lang drugs. At saka babae.
Uy! Hoy, nasa mukha ko ba? Nung bata ako, school ba, simbahan lang ako. Okay? Hoy, maniwala kayo. Hoy, sabi, ang Christian ko hindi judgmental. Joke lang, okay? Ayan na, okay, couples. Sorry. Ay, singles. Umanap kayo ng Kristiyano. Umanap kayo ng kagaya ng Kristiyano. Diba? Umanap kayo ng kagaya ng Kristiyano. Hanapin niyo yung may personality, hindi yung personality. Hanapin niyo yung... Yeah? Hanapin niyo yung character, hindi yung character, kasi may car lang. Yeah? At siyempre, may Diyos dapat. Amen? Next! Ulitin daw natin. Ayan, less stress. Ito, hindi ko sinasabing wala kayong stress. Pero alam niyo, ako naniniwala ako, kahit ang dami natin gawain, less stress tayo. Bakit? Kasi alam natin may Holy Spirit na pwede tumulong sa atin. Kung ano yung pinagdadaanan natin. Next, abundance. Itong abundance hindi lang to sa pera. Ako, nung ako tumatagal ako sa Panginoon, nakita ko yung abundance hindi lang sa pera. Para sa akin, yung abundance is contentment. Contentment, kasi ang magpupuno lamang sa puso mo sino? Ang Diyos. Kung may Diyos ka, puno-puno ka. Singles. Kami nag-date kami ni Mrs. kahit sa fishbowl lang masaya naman. Mukha lang akong madatong kasi may dating. Pero alam niyo, masaya kami. Yung hindi kami, kahit na hindi kami pupunta sa mga mamahaling kahit dyan lang sa tabi-tabi, basta nagpupwentuhan lang kami, we're contentment. We're contentment. Hindi kami, kaya lang na-stress yung tao kasi sobrang mapangarap mo na tinitingnan mo kami yung future. At yung stress, kasi kung makagad nag-iisip siya, hindi mo pa nakikita enjoy mo yung moment. Kahit kumakain ka lang ng fishball, di ba, na may milk tea, kami gano'n na kami, o kaya malamig, pineapple juice. Okay. Hindi na tayo. Okay. Sobrang saya namin. O kaya, Star Wars, ay suwag ganda. Okay, saya na kami. Abundance for me, contentment. No? And next, power to change. Bawat isa sa atin may pinanggalingan. Nakasaysayan ng buhay. At kung minsan yung kasaysayan ng buhay natin hindi maganda. Di ba? Pero kung may Diyos sa buhay mo, siya yung kumikilos kaya nagbabago tayo. Now, ano ba yung implication pag walang Panginoon? Sabi rito, we are a collection of atoms and molecules. And next, love, justice, meaning are just illusions. Isipin mo, di ba, pag tayo lang daw, ibinubulang daw ng atom at molecules, walang feelings yan. Isipin mo, pag may crush ka, tapos lumapit sa'yo, di ba, grabe yung molecules ko, atong to, pagka lumanap yung mga molecules mo. Isipin mo yun. Ang bakit pa yun? Di ba? Di ba? And next, we are dust in the wind. We are dust in the wind. Walang kwenta yung mga bagay. Tama, kinakanta nyo kasi si Carolyn Green, yan yung kumanta ng Dust in the Wind. Si Carolyn Green that time, sobrang sikat, sobrang daming pera, pero empty ang kanyang nararamdaman. Kaya nung kinanta niya yan, ginawa niya yung kanta niya na yan, nararamdaman niya yung mga bagay-bagay na meron siya, wala yun, walang kwenta. Walang kwenta. No? Ito yung lyrics. Sabi rin Dust in the Wind. May nakakalaba nito? I close my eyes only for a moment and the moment's gone. Diba? All my dreams. Basahin mo na lang para mabilis. Baka mag-overtime ako. Before my eyes and music, nasa tawid. Ano yung sabihin nito? Sinasabi na na meaningless ang buhay. Gagawin mo na itong mga bagay na ito habang nabubuhay ka pero after that, wala nang kwenta yun. At alam niyo ito, si Kevin Green, natutuwa ako sa mga musicians, matatalino sila. Naghahanap siya ng meaning ng buhay hanggang sa tuwing may tour sila, nagdadala siya ng libro about philosophy. At sabi niya, nabasa ko na halos lahat ng philosophy, walang akma para sa akin na yung hinahanap ko. At one time, meron silang kasamang banda sa aeroplano. Nagkakwentuhan sila kasi yung isang banda na yon,
ay mahilig magbasa ng Biblia. Christian. At dahil doon, mahilig sa philosophy din, nagkausap sila. At nung nagkakahiwalay sila, binigyan siya ng Bible at ng libro, How to Follow Jesus. At yun, binasa niya. Sabi niya, parang ito yung hinahanap ko. Parang ito yung hinahanap ko. Kaya yung susunod niyang kanta, iba na. Ito na yung pamagat ng susunod niyang kanta, follow you. I will follow you. Iba yun. Iba yun. Ito na yung kanta niya, I follow you. No? Tapos na ako. And I pray, no? Dalangin ko na sana, it is only challenge natin. Sana gayahin din natin yung isang banda na yun na magpapakilala sa maraming Carrie Queen. Alam ko maraming Carrie Queen dyan na nagsasaliksik sa Panginoon, na naghahanap sa Panginoon. And this is the challenge. No? Maging asin at ilaw tayo sa maraming tao. Na sana, huwag tayo mahiya, huwag tayo matakot i-share ng may Diyos. At the end of the day, yung pinakamagandang magagawa natin dito sa lupa. Yung makatulong, no, sa mga taong naliligaw, sa mga taong nagsasaliksik. No? Gamitin niyo yung buhay mo with the purpose. Amen? Amen. Let's pray. Let's pray, Lord. Thank you, Panginoon, sa truth na nilagay mo sa amin, Lord, that you are true God, that you are a powerful God, Panginoon. And Lord, walang pag-aalim na hanggang doon, Panginoon. Sa mga likha mo pa lamang, pinapakita mo ang iyong kapangyarihan. Pinapakita mo, Lord God, ikaw ay tunay ng Diyos, Panginoon. And Lord, siguro challenge lang sa akin, Panginoon, as a Christian, sa follower of you, Panginoon, ay Lord, maging bold kami, Panginoon, sa pagpapakilala sa iyo sa mas maraming tao. Na Lord, sa oras ng iyak, o sa oras ng takot, Panginoon, na mararamdaman namin yung courage, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon. So, guide us, Lord God, and help us, Lord God. Dahil alam namin, Panginoon, hindi difficult, Panginoon, yung journey namin ito, Panginoon, nasa Christian, but it's impossible. Pero Lord God, sa iyo kami lalapit, sa iyo kami hihingi ng tulong. Dahil alam namin, Panginoon, ikaw yung Diyos, Lord. Ikaw yung Diyos na may magandang plano sa amin, Panginoon. So Lord, maraming salamat po. Lahat ng kapulat ng salamat ay sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.